Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito mga kababayan, mga ka-analyze. Ha? Sumulpot, nagpakita at nagkaroon na ho ng press conference. Ito hong si Ombudsman Boying Rimulya. Ha? Miss ka namin siya na. Nagkaroon ho ng press conference si Ombudsman Boying Rimulya, no? Kanina na kung saan ay mga nagpapaliwanag ho, no? Pero iba hong paliwanag. Imbis na ho magbigay ho siya ng paliwanag, rason, dahilan kung bakit hindi nangyari yung ipinangako niyang magkakaroon ho ng warrant of arrest. Itong dating Senadora Nancy Binay, dating Senador Bong Revilla, at present na Senador na si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, imbis na magbigay siya ng rason, dahilan, paliwanag kung bakit hindi naganap. Nangyari ang paglabas ng warrant niya sa mga binanggit niya na yan, iba ho ang, iba ho kwentuhan eh. Iba ho ang mga kwentuhan, iba ho ang paliwanag at magpapaimbestiga raw ho siya dun sa mga nagpakalat na kung saan ay siya ay yumao na. Marami naman yan eh. Marami namang gumagawa ng mga fake news na yan eh. Ewan ko, ba't papatulan pa ni Ombudsman Boying Rimulya sa mga TikTok, sa mga Facebook, na mga hindi nagpapakita, yung mga nagpo-post lang, mga nagpo-post lang ng mga picture. Hindi ko nagpapakita yung mga yan. Ewan ko ba't kinakailangan patulan niya pa. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Sabi ho rito, pinaiimbestigahan ko yan kasi we reached the limit of cyber libel already. There's really an orchestrated campaign. Tingin ko it's a part of the propaganda machine of some political purpose. Rimulya said following reports circulating online about his health. Kasi may mga nagpakalat ng fake news na yumao na, mas lalaro yung sakit niya, nakaraan pa yan eh. Ang problema kasi hindi naman yan yung hinihingi naming siguro Parang naiiba tayo ng ano ba nangyayari? Wala ba kayo napapansin? Yung ICI parang humina na. Si Ombudsman Boying Rimulya parang ewan ko nag-iiba ba tono? Hindi ko alam. Parang kumbaga sa galit na leon, parang hindi na ganun ka galit eh. Iba na eh. Parang medyo may amo na eh. Ewan ko na ba nangyayari? Pakinggan nga natin ito mga kababayan. Hindi pa pinapangalanan pero posible umanong may madagdag pa sa mga kasalukuyan at dating senador na iniimbestigahan kaugnay sa maanomalyang flood control project ayon sa Ombudsman. At sa paggulong ng investigasyon... May madadagdag? Wala pa nga nakukulong, may madadagdag na agad. Nangyari na. Nangyari. Ay, nako. Magiging matipid na rin daw ang Ombudsman sa pagbibigay ng detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng paglalabas ng arrest warrant. Nakatutok si Salima. Magiging na raw, maingat, hindi na raw sasabihin kung sino yung mga kakasuhan, sino yung mabibigyan ng warrant. Kayo lang naman ang mga nangangako eh. Ikaw lang naman, Ombudsman Boying Rimulya, nangako na mabibigyan ng warrant yung mga pinagbabanggit mong senador eh. Diba? Wala naman nagturo sa iyo niyan. Ikaw naman ang nagpakalat niyan. Di ba?
Katulad niyan, sabi mo, nagpapaimbestiga ka sa mga fake news. Yung nangako ka na magkakaroon ng warrant yung mga tas di nangyari. Tanong ko lang, di ba fake news yun? Fake news ba yun? Hindi. Tatanong lang. Ni Marefran. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Hindi na sila pinangalanan. Hindi na ako pinapangalanan at hindi na rin ako babanggitin kailan maglalabas ng warrant. No, kumbaga, hindi na mangangako, ganun. Kung wala nangyayari, wala nakukulong nung may mga binabanggit na pangalan, mas lalo kayang may makulong ngayon, wala nang binabanggit. At saka bakit parang mababawasan na yata yung transparency sa ating mamamayang Pilipino? Parang hindi na binabanggit yung mga taong makakasuhan. Bakit parang nagkakaroon na ng ibang style? Ano? Di ba, no? Bakit? Di ba, kung sigurado naman siyang makakasuhan, sigurado namang ganito, ganyan, matibay ang ebidensya, pati pangalanan. Bakit hindi na binabanggit ngayon? Ha? Ano na nangyayari? Bakit parang nag-iiba na? Ha? Pangalanan ni Remulla. Pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basehan, saka sila isasailalim sa preliminary investigation, kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. Tapos na, pero wala nangyari. Tapos ka na doon, pero wala na. Simple lang Bakit matipid ka na, sir? Hindi kita sir, hindi kita binabanatan na Kasi isa nang galing itong mga ito Itong mga pangakon to Bakit magiging matipid ka na sa pagbibigay ng sino makakasuhan, sino mabibigyan ng warrant? Bakit? Kasi hindi nangyayari. At napapahiya ka. Ano nangyayari? Bakit wala kang paliwanag, sir, kung ba't hindi nabigyan ng warrant yung mga pinagbababanggit mo noong nakaraan? Ang dami pumuri sa'yo nun Yung pala kaya minsan mahirap pumuri agad Ha? Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. So there's no truth to that? Saan mo rin nalaman, sir, yung mabibigyan ng warrant yung mga pinagbababanggit mo? Buti ikaw, alam mo. Ano ba? Saan mo rin nakakuha yun? Ewan ko na saan nagkagaling. Ang mga computer naman na galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na dinala sa Ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas at forensic examination sa mga ito. Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng Ombudsman. Authenticate for what?
And so who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi kung ito in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman nun na dapat pinapansin namin. Di ba? Patalinuhan ng mga kanya-kanyang salaysay, ano. Sana yung mga talino nyo na yan hindi matakpan yung katotohanan. Ako sa totoo lang mga kababayan, naaawa ko sa mga kababayan ho natin, naaawa rin ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, inuulit ko sa inyo mga kababayan, ako naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos, sincere, seryoso ho sa ginagawang pag-iimbestiga rito. Sa flood control issue, project. Kaso mga kababayan, hindi ho kasi si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-iimbestiga eh. Siya lang ang nag-uutos. Ang problema, yung mga nasa baba, mga nasa ilalim, hindi ho malaman natin ni Pangulong Bongbong Marcos kung talagang tapat itong mga ito. Kung talagang walang sisinuhin or may mga kakasuhan, merong hindi. Kumbaga may mga ililigtas sila. Hindi tayo sigurado doon eh. Ako naaawa ko rito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang sana Wag naman. Sana hindi ho pinaglololo ko si Pangulong Bongbong Marcos dito. Hindi pinaiikot. Kasi parang walang nangyayari. 2026 na. Katulad niya, magkakalahating buwan na naman ng January. Tapos 2027, filing na, October. Ay, masasabi ba natin, nagaganyanan na yung mga ibang politiko? Kasi itong mga nangyayaring labanan sa politika, kasuhan may mga kinalaman din ho kasi sa mga nila ito. Hinaharap na political career. So tingnan natin, update tayo mga kababayan kasi ako nalulungkot ako rito sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na magiging matipid na sila sa mga politikong kakasuhan. Sabihin, hindi na nila babanggitin transparent. Magiging matipid na sila sa mga detalye na kung sino mabibigyan ng warrant, so hindi na rin transparent. So, kapag may mga binabanggit sila mga bagong kakasuhan, tayo na lang manghuhula kung sino yung mga politiko na yan. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.